Kamusta po? Nanonood kayo ng The News, listener ko po si Angelo at pag-usapan natin tong balita ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, isa sa mga litrato daw na nasa joint affidavit ng 18 ex-Marines. Yung iba pala hindi po Marines, Army po. Kuha noong panahon ni Duterte. Napaka-revealing, ah, napaka-explosive na balita to kasi yung pictures na nakuha nila ayon kay Ombudsman Boying Rimulya ay nangyari nung panahon ni Duterte. At meron akong natandaan, nung panahon ni Duterte, may sinabi siya about sa flood control. So, i-connect natin yan ah, para malaman nyo na yung pictures na inilagay ng mga ex-Marines ay hindi galing nung panahon ni Marcos na from 2022 to 2025, nangyari daw 2020. O sige, guys, panoorin natin to at pakinggan nating mabuti. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang ng tila pagmamanipula sa kwento ng 18 nagpakilalang dating sundalo. Ayon yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang isa raw kasi sa mga litrato sa joint affidavit na mga ito, kuha noong pang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Salima Befran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Kaya nga kung iisipin nyo guys, nung naglabas itong mga 8 Marines saka si Attorney Baligod ng pictures, ay hindi man lang nila inilagay kung kailan. Tapos, hindi na sila nagbigay ng any evidence, pictures, para suportahan yung iba pa. Kasi, kung mag-i-issue sila ng maleta issue o maleta scandal na ibinigay sa mga kongresista, si Bongbong Marcos, bakit pa konti-konti yung kanilang mga binibigay na mga impormasyon, di ba? So kung pa konti-konti, parang parang nanonood ka ng Batang Quiapo, di ba? So papanoorin mo naman sa susunod, maghihintay ka kung anong merong pasabog. Kaso nalaman na yung kanilang mga affidavit, yung affidavit na isinubmit nila ay may mga butas, katulad ng nangyari kay Congressman Leila de Lima sa ICC. Hindi man lang sila magbigay ng ebidensya. Ngayon, mukhang merong taong may alam doon sa mga pictures at isa doon ay nanggaling sa panahon ni Duterte. Okay, so I think pag-uusapan nila dito si Lord Alan Velasco, yung dating House Speaker ni Duterte, I think 2020 to 2022. So, continue natin to. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken
before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. Mm. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Yeah. Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe Okay, remember guys, si Mike Defensor naging tanim witness noong panahon ni GMA ata o panahon ni Benigno Aquino. Ginawa niya yun dati. At ginawa din nila ngayon. Imagine niyo, sinabi niya na wala daw siyang partisipasyon sa 18 Marines. Okay? At nung nalaman ng mga investigador na yung sasakyan na ginamit nila ay nasa pangalan pala ng asawa niya. So, ngayon, inadmit niya, tinutulungan niya yung 18 ex-Marines. So, di ba? Ang ano na pumupunta ka na sa kalaliman ng ilog. At hindi mo alam kung sino yung nagsasabi ng totoo dito o hindi, di ba? At natatandaan ko, halos dami na ng interview, I think nahuli sila ni Ma'am Jessica Soho. Yan, isa pa yan. So, ang daming butas, daming mga hindi nagtutugma. Kaya kaya nga ayaw ni Tupac tsaka ni Mike Defensor i-interview isa-isa. Imagine niyo sila yung nag-aakusa doon sa mga politiko tsaka kay presidente. Pero ang sasabihin nyo, hindi, kayo mag-imbestiga, kayo maghanap, kayong NBI, kayo yung kumausap sa kanila, hindi kami. Kami yung nagbigay na ng impormasyon na merong ganito, ganyan. So, siyempre, kung kayo nag-aakusa, dapat meron pa rin kayong mga ebidensya na dapat ilagay. At dapat yung ebidensya na yun magsisilbing patunay na meron talagang nangyari. Ngayon, ito na. Meron ng pasabog, di ba? Na isa sa kanila, isang pictures, ay galing sa panahon ni Duterte. Okay. Lumalalim. that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. At sino yung mga sinusuportahan ni Tupac at saka ni Mike Defensor? Mga Duterte. Di ba? Malapit nang i-impeach si Sara. So double time na tong mga taong na to na para pabagsakin ang gobyerno at hindi matuloy. Yan ang gusto nilang gawin. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras sa makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Kaya nga, sinasabi ni Tupac na bakit daw i-interview ni isa-isa? Parang ginawa niya ng kriminal. Sila na nagsasabi ng ganun. Hindi yun dapat sinasabi, di ba? Procedural naman na dapat tanungin, tanungin ko isa-isa
kung magtutugma o kailangan merong isang impormasyon na kailangan nilang i-verify, di ba? So, klarong-klaro, nung panahon ni Duterte, siya mismo nagsabi pa na yung kanilang gobyerno ay ang daming ghost projects. At if you remember, mismo yung mga Diskaya, inadmit nila, 2016 sila naging contractor ng gobyerno. At 2016 onwards, kumita sila ng milyon to billions of pesos. Okay? So, pwede kayong pumunta na dito. Ipakita ko sa inyo guys. Although si Duterte, nag-warn siya about ghost projects, ang sabi niya, DPWH to the regional directors to resign or face charges. Kaya nga nung panahon nila, wala ngang may mapakulong ng mga contractors, DPWH officers. Kaya nga nagsisayahan yung mga contractors, mga corrupt ng mga government DPWH officials nung panahon ni Duterte. At siya mismo nag-admit, pero guys walang nangyari nung panahon niya. Imagine, yung flood control projects na umabot ng 13,000 individuals. Ba? So, sa dami na yon, imagine yung kadaming pera na nakuha ng mga politiko at mga kontraktor. Okay? So, yan. Yan ang pasabog. This video will be posted March 14, 2026. Salamat po sa panonood. Kung meron po kayong komento sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. Kung nagustuhan niyo po itong video natin, paki-comment, paki-hit po ng like and subscribe button. Salamat po and see you po sa susunod na video.